Sino ang Diyos? Ni Skip Moen. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Mga bilang 23:19. Ang dating Biblia, 1905. Hindi tao. Si Thomas Aquinas ay lubos na sasang-ayon sa sinabi ni Moises. Sa pananaw ni Aquinas, ito ay patunay na ang tanging paraan natin upang makilala ang Diyos ay sa pamamagitan ng via negativa. Ang Diyos ay higit sa karaniwan sa lahat ng bagay at hindi katulad natin sa anumang paraan. Ang mga katangian ng Diyos ayon kay Aquinas ay simpleng kabaliktaran ng mga katangian ng tao. Kung ang tao ay may hangganan, ang Diyos ay walang hangganan. Kung ang tao ay limitado, ang Diyos ay walang limitasyon. Kung ang tao ay may simula at wakas, ang Diyos ay walang hanggan. Siyempre, medyo mahirap ito dahil sinabi ng Diyos sa Genesis 1:26 na gagawin niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Ngunit, may mga paliwanag ang mga teologo na halatang pagkakasalungat na ito. Ang hindi nila maipaliwanag ay ang tunay na pagkakasalungat sa pananaw ng mga propeta. Ipinagpalagay ng teolohiya ang isang mahirap unawain na Diyos. Isang Diyos na ang kakanyahan ay ang pinakamataas na halimbawa ng luhika. Isang uri ng pansariling kuro-kuro ni Plato. Itong pangkaraniwan sa lahat ng Diyos ay walang katulad na katangian sa kanyang nilikha. Siya ang summum bonum, ang pinakamatayog na pamantayan. Hindi siya tao, ngunit hindi ganito itinuturing ang Diyos sa Biblia. Ni hindi nito tinatrato ang tao sa ganitong paraan, gaya ng makikita natin. Sa katunayan, ang propetikong pahayag ay hindi nagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa katangian ng Diyos. Ang alam ng propeta tungkol sa Diyos ay ang damdamin ng Diyos. Ngunit hindi nila naranasan ang totoong pagkatao ng banal na Diyos. Ang layunin ay hindi upang lubos na maunawaan ang Diyos, ngunit upang maunawaan ang kanyang kaugnayan sa Israel at sa mundo. Kaya ang paghahayag ay hindi nangangahulugang ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili, kundi ipinapaalam niya ang kanyang kalooban. Sa paghihiwalay ng kanyang katangian at kaugnayan, ang kaalaman ng sangkatauhan tungkol sa Diyos gamit ang propetikong pahayag ay maaaring makamit. Mahalagang punto ang sinabi ni Heskel. Hindi talaga nagsasabi ang Biblia tungkol sa pinakadiwa ng Diyos. Ang pananaw ng Biblia sa Diyos ay nakabatay sa relasyon. Nangangahulugan ito na ang sistematikong teolohiya ay kumukuha ng pangunahing pananaw nito tungkol sa Diyos hindi mula sa Biblia, kundi mula sa makatwirang pag-iisip. Ang teolohiya ay isang relihiyong gawa ng tao. Ang Biblia, sa kabilang banda, ay nagsasabi lamang tungkol sa kalooban ng Diyos at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Bagamat madalas sabihin ng mga teologo na hindi maunawaan ang tunay na pinakadiwa ng Diyos dahil hindi ito maintindihan ng tao. Ngunit, agad nilang sinasabi kung ano ang katangian ng Diyos. Hindi ito ginagawa ng Biblia. Hindi ang Diyos ang pangunahing paksa ng Biblia. Iyan ay palaging mananatiling isang misteryo. Isang hindi mahalagang misteryo. Ang mahalaga sa teksto ng Biblia ay ang sagot sa tanong, ano ang aasahan sa akin ng Diyos? Katakataka na hindi rin tinatalakay ng Biblia ang diwa ng tao. Sa katulad na paraan, ang pagtalakay ng Biblia sa tao ay nakabatay rin sa relasyon.
Hindi ito maaaring maging mas malinaw kaysa isa-isang pagtingin sa paggamit ng ish na karaniwang isinaling tao. Pansinin ang kahulugan na ibinigay ni McComiskey. Ang salitang ish ay pangunahing nagpapahiwatig ng konsepto ng tao bilang isang individual at sa gayon ay naiiba sa mas pangkalahatang mga konsepto na likas sa mga salitang Enos at Adam o sangkatauhan. Sa kasamaang palad, hindi tama ang kahulugang ito. Ang tunay na kahulugan ng isang salita ay kung paano ito ginagamit. Ipinakita sa atin ni David Sain sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral na ang ish ay ginagamit bilang isang termino ng pagkakaugnay, isang koneksyon sa relasyon, hindi bilang isang kahulugan ng pangunahing aspeto ng pag-iral ng tao. Ang kahulugan ni McComiskey ay nagpapahiwatig ng isang Gregong konsepto ng tao, isang nakahiwalay na tao. Ang konseptong ito ay hindi umaangkop sa paraan ng pag-iisip ng mga Hebreo. Tinatrato ng teolohiya ang Diyos bilang isang nakahiwalay na nilalang. Ngunit hindi rin ganun gumagana ang Hebreo. Ang alam natin tungkol sa Diyos ay ang Diyos sa kanyang relasyon sa kanyang nilikha. Lahat ng hindi natin alam ay iiwan natin sa puwang na matatagpuan natin bago ang pagbubukas na bet sa Genesis 1:1.